A blessed Thursday to everyone. So, nagbabalik po tayo sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral o pag-share ng ating Holy Bible. Ngayon po ay nasa Genesis 45 na po tayo. Ano po ba ang nilalaman ng Genesis 45? Ito po yon. This chapter is one of the most powerful moments in the Bible. It tells the story of Joseph finally revealing himself to his brothers after they had been betrayed and sold him to slavery. Ito po yung pinakamagandang eksena sa sa chapter sa Genesis 45. Kasi po dito po yung ni-reveal na ni Joseph yung tunay niyang pagkatao. Nalaman na po ng kanyang mga kapatid na siya si Joseph na kanilang tinapon at binenta. Sa tindi po ng damdamin ni Joseph ay talaga siyang humagulgul ng iyak. Umiyak siya, inilabas po niya yung kinikim-kim niyang emotion. Pero after naman pong masabi niya yung gusto niya sabihin sa mga kapatid niya, ang sabi niya, huwag kayong mag-alala. Ang Diyos ang may nagplano nito, ang Diyos ang may gusto nito. Sapagkat 7 taong tagutom ito. So pinauna lang ako ng Diyos ng 2 years at meron pang another 5 years na tagutom. So sinabi niya na yon ay plano ng Panginoon kaya huwag nilang sisihin ang kanilang sarili. Napakasaya ni Joseph ng oras na yon dahil naramdaman niya talaga yung sinabi niya sa mga kapatid niya na wala kayong kasalanan, huwag niyo sisihin ang sarili ninyo at naunawaan niya na yun ay plano ng Diyos. Siya ang pinaka-powerful na official sa buong Egypt. At pinatawad niya lahat ng kanyang kapatid at pinagbaon ng mga pagkain para makabalik sa Kanaan, sa kanilang ama. At binigyan niya ng mga damit, mga silver, at si Benjamin na kanyang tunay na kapatid ay niyakap niya. At sinabi niya, dalhin niyo dito si tatay at dito na kayo manirahan. Pinadala niya yung mga donkey na sasakyan ng kanyang tatay at yung mga pagkain na para sa kanilang mga kababayan. Dahil alam niya na talagang taggutom sa Kanaan kung nasaan ang kanilang ama. So dito pinakikita ng Panginoong Diyos na merong mga na nangyayaring hindi maganda, but plano niya yun eh. Plano ng Panginoon. At sa huli, nandun yung forgiveness at nandun yung pagbabalik loob ng kanyang mga kapatid. Dahil tunay naman po talaga nagsisi ng kanyang mga kapatid. Kaya napakaganda po ni story na to. God can turn pain into purpose. What people may intend to harm, God can use for good. Forgiveness, faith, and trust in God's plan and healing and restoration. Yan po yan. So dito sa buhay nito ni Joseph, may mga lesson po tayong natutunan dito. Yung forgiveness brings freedom. Joseph did not take revenge on his brothers. Instead, he forgave them with love and compassion. When we forgive, we free from our hearts from anger and allow God's peace to enter. Yun po yun. Yun ang maganda po doon. Kapag nagpatawad po tayo, magkakaroon po tayo ng kapayapaan sa ating puso. God has a greater plan. Joseph said that it was not his brothers who sent him to Egypt, but God. Even in difficult situation, God is working behind the scenes for a bigger purpose. What was meant for harm, God turns into good. Joseph's suffering because the reason many lives were saved during famine. Your struggles today may become blessings tomorrow, not just for you, but for others.
Yan. Di po ba? Totoo naman po yun eh. Although ikaw yung nagamit ng Panginoon, pero sa bandang huli, ginamit ka sa mabuti at ikaw ang itinataas ng Panginoon. No need for guilt when God forgives. Joseph, comforted his brothers and told them not to be distressed. When God restores, He removes guilt and replaces it with peace. Yan po ang magandang lesson na tutunan natin dito. Sana po ay nakapulutan natin kahit konting aral na kapag meron tayong sa ating puso ng hatred or guilt, alisin po natin yon. Dahil kapag binigay po natin sa Panginoon yon, ang lahat po ay magiging maganda ang resulta sa ating buhay. To God be the glory. Let's pray.